gusto ko sa gawain mula sa inyo at hindi gusto mo unawanan yung mabuti salita, Lord God. Naway ipaunawa niyo po sa bawat isa sa amin ang inyong salita, hindi po dapat ang aming pinapakinggan ay naway ito ay aming sinasa puso at sinasa buhay, Lord God. Ngunit Panginoon, sabi ito, paunahan niyo nawa ako, Panginoon. Sabi ko ba, nawa ako ng Banal na Espiritu, Lord God. Sasabihin ay naayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Ito po ang sabi lang sa batamis at makapangilihan pa ng Panginoon Diyos. Amen. Salamat ako. Amen. Dito kasi yung parang sa yung a life committed to God. A life committed to God. Ano ba yung pagkakatindi niyo sa committed? Go kuya, ano yung tindi mo sa committed? Committed, yung parang may connection ka sa kanya. Connection? May commitment ka sa kanya. Kaugnayan. Go kuya. Ikaw. Ikaw. Yung dinakay. Committed kasi yung meron kang pagsunod. Pagsunod yan. Ano na ako sa trabaho mo? Nakakakommitment ka sa trabaho na. Kaya nakakommitted kayo sa magulang niyo para sumunod. Pag wala sige sumuko na sa Panginoon, yung commitment natin sa Kanya is gagawin natin lahat ng bagay na nahan sa Kanya kanina. Lahat ng utos niya, gagawin natin. Lahat na niya, may sinasabi nga na pag-uwi ng soul, lahat ng people, dyan. Kumbaga, yung commitment natin sa Diyos bilang isang Kristiyano sa gagawin natin. Siyempre, simbahay, morning prayer, evening prayer. Huwag kayong mamimili ng kung ano lang gagawin. Sabi nga, hindi po ito pag-isalbog kayo. Hindi yan. Dapat ang gawain dapat. Committed ka talaga, kung ako talaga yung committed kay Christ, wala kang hindi yan. Morning prayer, evening prayer, prayer night, simbahan, yan, devotion, yan, dapat. Ito. Sabi nga sa Galatians 2 verse 20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako ang nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos, na umibig na sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. Sa Mateo, pa ng Mateo 22 verse 37-39, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba? Sabi sa Galatians, di ba, hindi na ako, alam mo ba kasi yung, tingin ko din naman sigurado, alam mo yung, hindi na ako yung nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Karakter sa Bible doon, si Pablo, na dati siyang si Saulo. Si Saul ba? Saul. Saul. Dati kasi siya yung pinakamabigat na prosecutor na pumapatay ng Kristiyano sa mundo. Hinahanap nila, pinapatay nila. Pero ang galing ng Diyos, isa siyang mabuting naging disipulo. Papunta siya sa, may pupuntahan silang isang Kristiyano na papatay nila. Nasa lubong nila isang anghel. Anghel, sinabihan siya na bakit mo inuusig yung mga Kristiyano. At binulag siya. Nabulag siya. Tapos, kung saan siya hinagpilin na kung saan siya pupuntang bahay, napunta siya at ilagaan siya, sa kabilang banda, sa kanyang pagkabulag, natuto siya. Nag-aral siya ng salita ng Diyos, sumunod siya sa Panginoon. Masamang tao, pumapatay yun ha. Kayo pa kaya na hindi, bakit hindi natin magawa? Di ba? Ano yung pumapatay yun? Talagang pumapatay siya ng Kristiyano. Di ba? Pero naging mabuti siyang tao. Naging tagasunod siya ng Panginoon at binalik yung paningin niya. Diba? Kaya sabi niya, hindi na si Jesus, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Habang ako'y nabubuhay pa sa katawan lupa, mabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos at umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Tama naman sinabi ni Pablo. Kasi nga, pinahawak si Jesus Christ sa krus para lang tayo maligtas lahat. Diba? Para tayo maligtas sa ating mortal na kasalanan. Diba? Sabi ba dito sa Mateo? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ibig sabihin, si Jesus Christ yung unahin sa lahat.
Wala ka ibang dapat unahin. Hindi mo dapat unahin yung pag-aaral mo, hindi mo dapat unahin yung pamilya mo, hindi mo dapat unahin yung kaibigan mo, hindi mo dapat unahin yung sarili mo. Si Jesus Christ dapat ang unahin mo. Sabi nga siya, dapat yung all priority natin eh. Di ba sabi nga sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Di ba? All these things shall be added to you. Talagang katotohanan na siya lang talagang dapat yung una. Wala nang ibang bagay na dapat unahin kundi siya lamang. Di ba? Ito pang sumunod ha. Ito naman ang ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito yung pinakamahirap na parte, yung ibigin mo yung kapwa mo, lalo na pagkaaway mo. Yan, ito yung pinakamabigat na part, yung ibigin mo kapwa mo. Diba? Meron nga tayong apat na topic nga ito eh. Ang topic natin, number 1, committed to put God first. Committed to put God first. Committed to put God first. Ito yung sinabi na ito yung sinabi ko kanina. Committed, ibig sabihin, ikaw, si Jesus Christ talaga ipa-priority mo. Tsaka sa siya rin mong unahin mo sa pagkakataon, lahat ng bagay na ginagawa mo, sa kanya lang talaga. Di ba? Kumbaga, kunyari, may ibang ang gagawin na alam mong may gawain ka para sa Panginoon, eh committed ka kay God. Talaga yung unahin mo, di ba? Di ba? Iulit natin ito mo. Ano ka naging committed kay... Paano mo nauuna ang Panginoon? Pagka ano po, sa pakikinig po ng mga salita niya. Tapos, yun lang po. Ikaw kuya Ken? Pagsisimba po. Tsaka pagsisiyempre. Ikaw kuya? Tulad din sa akin niya, yung pagsiyagro po. Ikaw kuya? Ay, tanong? Sa tanong? Hindi siya tanong totally eh. Ano yung paano mo na ipapakita na committed ka kay Christ? Pagdarasal sa oras-oras. Ikaw kuya? Ano? Magbabasa ng Bible. At pag morning prayer. Alam mo, tama naman natin sinabi. Pero ang mabigat yan, ang ginagawa pa natin. Totoo yun, pag-cell group, pag-simbahay, pagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin niya, inuulong si... Ito, ginawa natin na to. Imbis na maglalaro na lang kayo, pero alam niyo, may cell group tayo, inulan niyo si Jesus Christ. No? Ibig sabihin ito, talaga inulan niyo si God dito. Yan, di ba? Kung wala nga tayong cell group ngayon, baka nagbabasketball kayo, okay, nasaan kayo, pero schedule natin ng ganito, at least inulan niyo si God. Yan sinasabi nila. Natin, committed to finish what we have started. Ito na. Committed to finish what we have started. Ito yung sinasabi na nagsimula na tayo na maglingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy na natin. Tapusin na natin siya. Huwag na natin ihinto. Huwag na tayong bumalik. Diba? Kumbaga, napakasarap kasi sa pag-aaral. Kahit ikaw naman eh. Sample ko, di ba nag-aaral ka? Parang ang sagwa, pag huminto ka, aasalin ka ng kaibigan. Di ba? Hindi tapusin mo ng diretso. Parang ganun pag-serve mo kay God, nagsimula ka na mag-serve kay God, sinuko mo na yung sarili mo. Continuous na. Tuloy-tuloy na. Di ba? Ikaw kuya, pumuntinis ka sa luwain. Panis? Ikaw kuya ka? Pa din pangarap mo. Ayun. Akin, kuya, oo. Tapos sa pag-aaral din. Ikaw kuya. Ano? Ano ba, ano, committed ka ba to finish what we have started? Kung committed ka ba na ang simulan mo, itatapusin mo? Opo. Para sa rin sa future yun. Hindi nyo, hindi na para sa future, ha? Para sa Panginoon. Ikaw kuya, Siyempre, tapusin. promise? Promise. Ikaw kuya. Opo. Ano tanong kaya? Kung ang nasimulan mo ba, itatapusin mo? Opo. Ito, ulitin sa inyo, ha? Alam nyo, napakahalaga kasi nung nakapokus ka. Tignan nyo, 5 lang kayong tinanong ko. Nakalimutan nyo na yung tanong.
Ay, sinasabi ko sa inyo, pag kayo is nakapokus, ha? At continuous kayo sa sa pagpatuloy na paglilingkod sa Panginoon, kahit ano pang sagabal niyang dumaan sa tabi natin, nakapokus kayo sa gawain natin, hindi kayo mahintarap ng kalaban. Diba? Sabi nga, ako naman din, yun din ang gusto ko. Tapos, nasimulan ko na to eh. Ay, naantay na lang namin nila German yung School of Ministry kasi yun yung pinakabigat na eh. Mas malalim na ano na yun. Marami naghahangad na. Yun dati. Ako gusto ko rin maranasan yung nakagraduate ako ng Sol 3. Tapos darating na pasukan ng School of Leaders, si Nino at si Kuya George, Sol 3 na. Nag-graduate na sila. Si John Lloyd, mag-Sol 2 na. Tandaan nyo kasi, share ko lang out of ano. Kaya huwag video siya, out of ano lang sa atin. Hindi ako. Totoo naman kasi, may tama kami, may doon pa rin kasi minsan, nakakasigaw pa rin ako ng anak ko. Pero ano pa rin, kumbaga, nasa process kasi talaga tayo eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, unti-unti yan o bago, hindi yan isang one click lang. Unti-unti yan. Siyempre, magbago mo yan, kung gusto mo talaga ma-achieve, yung full surrendered ka. Lahat kami yung gawain yung Panginoon, lahat ng gawain para sa Kanya. Oo, kasi, ito hindi porkit nagsisimbahay ka, tapos wala kang gawain ng iba. Diba? Ikaw kuya, Ano po? Hindi rin po. bakit? Kasi, ano, nakakaisip ako. Sige lang, ikaw kuya. Fully surrendered ka ba kaya? Para sa ngayon, hindi ko masabi na oo kasi alam ko marami pa akong pagkukulang talaga. Aminado ako sa sarili ko na mas nauuna pa yung kalayawan kaysa sa pagtupad sa mga salita ng Diyos sa ngayon. Yan, tama si kuya, tama sa kanya, hindi ka fully surrendered, pero ba't maaaring iskape na? Nandito na tayo, ito yung isang salba na. Diba sabi niyo nga kanina, gusto niyo dumiretso sa gawain. Pag gusto mo dumiretso sa gawain, dapat ako. Ikaw kuya, Hindi ko ako. bakit? Kasi may gagawa pa rin po ako kasalanan eh. Kasi napagbura pa ako. Yan, iwasan mo, wala iwasan ko yung pagpupura na yan. Pero hirap kasi talaga, di ba? Sabi mo sa inyo, habang papalapit tayo sa Panginoon, nandiyan yung papalapit yung mga kalaban. Mas mabibigat yung pagsubok, mas mabibigat yung kalaban. Nandiyan lahat yan. Hindi mawawala yan. So, kaya Hindi rin po. bakit? Kaya magsinungaling. Kaya ako sinungaling. Kumbaga, nakagawa pa rin ako ng pagmumura at saka minsan sinasagot ko din yung Gulang. magulang. Ako rin sasalig ko yun pag minsan. So, tignan nyo, ang ganda ng topic natin na magkasunod ha. Kung ikaw, ito, kung ikaw sinasabi mo, gusto mo tapusin mo sinimulan mo. Diba? Sige ba? Simulan mo. Matik yun, pag nagawa mo yung pagtuloy-tuloy na paggawain sa gawain ng Panginoon, yan yung magiging fully surrendered ka. Ibig sabihin siya na yung unahin mo sa lahat ng gawain gagawin niya, aalisin mo yung pagmumura mo. As in ano yun? Uhubarin yung luma mong ikaw, papalitan ng bagong ikaw. Yung mga kasalanan mo katawan, aalisin yan, papalitan na ng katawang mabuti. Number 4. The light. The light, sinasabi na magiging ilaw nga tayo. Di ba natapin natin ito before pa? Dati tagal-tagal na, di ba? May natanda ba kayo na tinapin natin ang ilaw? Anong purpose ng ilaw na yan? Bilang ikaw, bilang isang Ikaw yung magiging liwanag kasi. Ikaw yung magiging silbing liwanag sa ilaw ng tahanan. sa kaibigan mo. Yan, kunyari ako. Ito ko, di ba? Bilang liwanag, gusto ko maliwanagan din yung kaibigan ko na nasa madilim na pa. Ano mo yung pa? Yan. Kaya tayo, bilang nandito tayo sa gawain na to, magpapatuloy tayo sa gawain na to,
Siyempre, una, ikukumit natin. Si God lagi yung first. Siya lagi yung una. Wala nang iba. Sumunod, siyempre, kung ano yung nasimulan natin, nandito na tayo. Tatapusin natin pa ang finish line. Hanggang kamatayan. Nakagad tayo mag-serve. Tapos, siyempre, surrender yun. Uli surrender tayo kay God. Diba? Ito naman, yung committed to be the light, ito na. Tayo yung magiging ilaw sa mundo. Sa kapwa natin, tayo, kumbaga, kunyari ako, nasa madilim ako, nasa masama akong kamunduhan, nasa liwanag, nakita ko na. Bakit si Jeff ganun kabuti? Ako ganito. Bakit siya, parang alawang ng mukha niya, liwanag ng mukha niya, ako ito, stress. Kumbaga, pwede akong mahikayat ni Jeff kasi nakikita ko sa kanya na liwanag siya. Yan. Kumbaga, bilang isang liwanag, makakapagbago ka ng tao, makakapag-save ka ng soul. Kumbaga, bilang liwanag ka, makagiging maliwanag din yung liwanag ka. Madalawa, ma-adapt nyo, maging liwanag na rin. Liwanag na kayo, pamilya nyo, kaibigan nyo. Para yung maano sa kuryente. Oo, tama. Kumbaga, tuloy-tuloy yung liwanag. Kaya napakasarap nung ikaw na, sarap kaya sa feeling nung ako bilang ako, may nalaman mo na may isang tao na nagbago dahil sa'yo. Naging inspirasyon ka. Ang sarap nun, napakasarap nun. Ibig sabihin na, ba't malalaman mo nila na, sa'yo kasi ano eh. Kaya ganito ako ano kasi dahil kay ano, nakita ko na ganito, kaya pala. Hindi lang pala natin ginagawa, pero kaya pala. Diba? Natandaan nyo. Kasi wala kasi kayo mga ano yung pinakamabigat na kalaban natin ngayon? Wala kayong cellphone. Diba? Pero ka na. Yan kasi pinakamabigat na kalaban niya. Ayun yung nakita kong mabigat na kalaban na ginagamit ng kalaban sa atin. Kasi hindi kayo makapag-morning prayer. Hindi kayo evening prayer na napakadali na yan. Diba? Hindi na nyo makapag-morning ng bonfire, napakadali na yan. Isang oras lang yan. Diba? Wala akong cellphone. Ayun nga, kaya ang sinasabi ko yun. Pero, kung ikaw mag-iisip, kung ikaw ay talagang fully surrendered kay God, kunyari may cellphone siya, tara, panoodin natin yan. O kaya, wala tayo sa bahay ni Kuya Rodam, connect tayo ng wifi, manood tayo ng bonfire. Simple. Isa may cellphone sa inyo, magsasama-sama kayo, isang cellphone. Ayun. Sobrang tuwa ng Panginoon nun. Kasi sa kabilang banda, sa kabilang struggle nyo na hindi kayo makaroon ng cellphone, gumamit yung isa ng paraan at ginamit ng Panginoon upang lahat kayo mabless sa panonood ng bonfire. Diba? Sa morning prayer, ganun din. Siyempre kayo, dami nyo. Pero siyempre, siyempre nag-prayer kayo. Kung sinasid kong prayer item, yung nag-pray nyo kasi yun ang prayer ng lahat. Prayer mo. Yan, corporate prayer. Kasi tandaan nyo, mahirap manalangin na nag-isa na lang. Mas ma-powerful ang prayer pag marami kayo at isa pinapanalangin nyo. Yan, diba? Ang tanong na tayo. Yan. Unang tanong, paano makikita sa buhay mo na inuuna mo ang Diyos? Kaya magsalita tayo una. Marco. Paano nakikita sa buhay mo na inuuna mo ang Diyos? Ano? Hindi ko na mabasa pag wala ko sa lang. Sa pag-ano kaya? Sa pag-attend ng mga mga ganito. Tsaka sa pag-pray, tsaka sa pagbabasa ng Bible. Ulitin ko yung tanong. Sa'yo, Ano ba? dito ba di ko mabasa? Paano namin man nakikita sa'yo na inuuna mo yung Diyos? Ikaw, yung ginagawa mo, ano yung ginagawa mo? Na nakikita namin na inuuna mo ang Diyos. So ano? Sa pag-attend sa Biblia. Yan. Kasi pag sasabi mo, nagbabasa ka ng Bible. Ha? Patay ka. Kaya dapat, sabi ko yun, Kaya ako wala nakakaligtas sa atin sa katotohanan ng kasinungalingan. Kasi yung puso natin, kahit sa kanaroon, basang-basa ng Panginoon yan. Alam niyan kung ano yung nasa puso mo, kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Kaya inulit ko yung tanong
paano nakikita sa buhay mo, as in sa buhay mo ngayon. Ito ngayon, sa buhay mo ngayon. Na Kala- inuuna mo si God. Tama yung sinabi mo. Amen dyan. Kasi nagsishare group ka. Diba? Ikaw kuya, hindi. Sabi mo kuya. Pero paano? Paano nakikita sa buhay mo ngayon na inuuna mo si God? Yung nga, pag-share group tapos pag-iwas sa mga masasamang gawain. Katulad ng mga bisyo, pag-inom, pag-paninigarilyo, pambababae. Yan. Tama yun kasi kaysa mo na may pambababae, mabigat ang kasalanan ng pambabae na yun. Higil na tayo. Ikaw kuya? Ano kaya? Ako, imbis, pupunta sana kami ng park kanina. Kaso inisip namin na magsiselfie pa. Kaya, Oo nga. ito na lang yung inuna namin. Para dito. Para din po kayo sa kanya. Hindi ko pa sabihin. Ito, may iba pa namang gagawin. Yun yung sikat. Ako kapag dating ko sa bahay, gutom na ako eh. Pero siyempre, hindi naman ako mabubusog kung mas mahalaga mabusog ako ng spiritual. Kasi sa kay God galing eh. Paano kung yun ako kumain na, hindi man ako mabusog eh. Sumakit pa yung tiyan ko kasi sobrang gutom. Mas dito, busog na yung spiritual ko. Pag uwi ko, kakain ako, mas busog na busog pa ako. Diba? Hindi lang yung katawan lupa ko yung binusog ko. Binusog din natin yung spiritual life natin. Diba? Ito kuya. Ako kuya. Ano? Dito. Teka lang. Puso yung gantong bangs no? Hindi nyo ganyan din eh. Hindi, ganyan. Ano kaya? Dito sa pag-attend ng selfie. At saka yung saka mga nalalagpasan kong problema. Kaya nalalagpasan ko siya kasi nauna ko yung Diyos. Pinapakinggan ko yung mga salita niya. Totoo naman yun eh. Alam mo naman bakit di may cellphone ka na? I-try nyo mag-share ng word of God. Hindi lang yung basta mag-share kayo para sa sarili nyo lang. Kasi yung pag-share ng gospel, mga video clips sa Facebook, ang dami nakakanood niyan. Ang dami nakakabasa niyan. Hindi man sila nag-like, pero alam natin na nakakanood. May nakita nga ko yun. Cell group lang siya. Ang galing ka mo mag-share tsaka nag-ano na siya. Parang mag-mga katong Kaya, Galing ka mo. Sa tanda. Hindi siya naiiyak. Ano? Gawin ko yung pag-iwas sa bisyo. At saka, ano nga ito, yung pag-alang din. Yung tama naman niya kasi tama naman yun. Basta makikita kasi yung pag inunan mo yung Bisyo ba? Hindi mo ako makinig. bisyo. Tama naman. Hindi nga ako nagsisisi. Tapos yung sabi mong pagsagot sa magulang, pag gagawin mo na yan, stop na. At least dyan makikita namin na talagang hindi. Pag minsan hindi ko pigilin. Inuuna mo si Diyos. Parang may umatake sa akin sa sobrang buwisit ko. Lagi pa nga buwisit. Matake. Kasi nga, hindi ka pa pulis, wala na talaga. Oh, Kasi nga, hindi ka pa nakapokus sa vision. Yan. Tandaan mo, kasi tinitig na kalaban dyan din yung puso mo eh. Pag nakita ng kalaban na, ito malaro pa yung puso nito. Mahilig po ito sa kalokohan. Parang madali. Oo. Dali kang kuhanan Baliw yan. ko pa to. Baliw pa to. Dali ko pa sana, ikaw. Tapos na kayo, Lord. Tapos ka na ba? Ang sa akin, counter. Ako naman kasi ako makikita niya naman na yung unang usigan. Ang pagdilin. Hindi ba kasi ako nakakapagsabi niya eh. Bakit makaibigan ko, ganyan. Diba? Ang sinagot ko dito ng ano eh. Yun nga, yung in-invite ako sa live telecast ng FB, nagpaalam ako sa boss ko. Una, ayaw ako payagan, pero gumawa yung paraan ng Panginoon. Nakapunta ako. Tapos kahapon din, may close sale kami, ayaw din ako pauwi ng boss ko. Nalanganin ako na kami. Pero nakapunta pa rin ako sa close sale group namin. Ano, ang daming ano, ah. Tatlo yun na dalawa lang to, ha. Ano ang mga paraan mo o iyong naiisip upang matapos mo ang iyong nasimulan sa buhay sa paglilingkod? Ito yung sabi kanina, di ba, pag nasimulan ka, willing ka ba tapusin, di ba? Ngayon, ano yung naiisip mo o ano yung pwede mong gawin sa buhay sa paglilingkod mo sa Panginoon para matapos mo? Oh, Ikaw ngayon. pagsisipag at saka pagtsatsaga. Yun lang. Tama yun kasi
Yung pagsisipag kasi, pag tinawag yan, pwede kang pagsipag sa gawain ng Panginoon. Ayan. Tiyaga, kasi pag wala ka kasing tiyaga, nandiyan kasi yung kalaban mo eh. Noon, diba? Masunod na ako atin. Naantok na ako. Bukas na ako, susunod na ako atin. Intindihan naman ako ni Lord. Diba? Ikaw yan. Siya na inunan eh, pag ano tayo. Ano yung mga paraan mo na naiisip upang matapos mo ang nasimulan mong buhay ng paglilingkod? Ano yung naiisip mong paraan? Ano? Ano? Ako din kay Kenneth, pagtitiyagari kay Roldan, kasi, kasi pag may tiyaga, may tiyaga. Parang ganun kay Roldan. Naman yun. Kasi pag may tiyaga, may Kasi makuha. kung may tiyaga ka talaga, may alagain ka. Una-una. Ito lang eh. Pag hindi ka ba nagtalim, nakaangin ka? Wala. Pag sa'yo, makakain ka? Hindi. No? Pag naligo ka ba, gagagarping ka? Hindi. Ano naman yung matatandaan nyo? Ito. Sa lahat ng gawain ng Panginoon, lahat yan may Lagi ang naliligo. Ewan ko yan. Ano yung mga naisip mo? Ano mga naisip mong paraan? Para yung paglilingkod mo buhay. Masimulan mo at matapos mo yung buhay mo paglilingkod. Siguro pagpatuloy, pagdasal na bigyan niya ako ng kaliwanagan sa puso at sa isip na Kuya, ipagpatuloy. Ulitin ko. Ano yung naiisip mo na pwede mong gawin? Yun nga, galing sa puso ko yun eh. Ano? Kumbaga, hinihiling ko sa Panginoon na bigyan niya ako ng lakas ng loob na ipagpatuloy ko yung dapat gawin para matawid ko yung sarili ko na papunta dun sa gusto kong puntahan. Na tapusin yung Yan, dapat naman. tahakin. Tama na sabi ni Kuya, hingi ka ng prayer kay God, bigyan ka ng knowledge at wisdom para lubos mo na bakit. Para makapag-isip ka. Kumbaga, linisin niya yung isip puso ko kasi ang dami, kumbaga ang dami bumabulabog sa ano ko. Yung sinabi kasi ni Kuya Jornyo, healing yun, prayer yun. Healing yun kay God. Hinihiling ko sana na gano'n kasi ang daming doubt sa sarili ko pa eh kung bakit. Ikaw? Kasi wala kang matutunuan sa ano yun. Hindi ka mag-upgrade. Kumbaga, yun sa akin, yung pag-evangelist. Tapos ano na din, devotion, mga ganun. Ayun po So, Akin ko yan. Yung sa akin, pagtityaga. Pagtyaga mo na pagdasal na araw-araw, kumagreklamo sa buhay, tapos sabay bahagi mo yung salita niya na mga kabutihan. gusto ko sinabi niya. Yung reklamo kasi ang tao mareklamo sa buhay niya. Wala naman ako ganito. Hindi mo na ako masama. Bakit niya ako binibigyan ng ganito? Yan ang kalaban sa kalaban tayo. Yung reklamador. Mawala lang ng konti. Pasalamat kami, natutulog ang kape. Inggit. Diba, nasa kalsada, nasa lansangan, natutulog, di ba? Wala pang makain. Inggit. Di ba? reklamo sa ulo. Ako kasi, alam nyo, share ko lang yung sinagot ko sa inyo dito kagabi. Yung anong naisip kong gawin. Ako naisip ko kasing gawin dito. Tatapusin ko yung reading ng Bible ng isang taon. Sumabili kasi ako itong taon. Sumasabili kasi ako itong taon. Yun ang plano kong gawin. Ang plano kong gawin, by next year, tatapusin ko siya. Bible. Pero tapos kasi yun eh. Pag sinundan mo kasi yung pag sinundan mo kasi yun, yung guideline, tapos yun hanggang December. Hanggang December 31. Tapos yun, babasa ka. Naman, hindi ka papalya. Pero kung maging pastor ka na yan, Ano? kung maging pastor ka na. Mali natin kung saan tayo dadalhin. Diba? Ano yung masasabi yan? Oo. Hindi natin alam kung ano masasabi natin eh. Hindi ka kakain ng Fasting yung fasting. fasting. Fasting yan, mabigat din yung fasting. Ganun yan, pastor. Hindi ka Fasting. kakain ng limang Pastor? araw, di ba kaya? Fasting. Pastor? Fasting. Fasting. Ang pastor, mabigat yan. Hindi Ginawa yan na yung basta-basta. Gilbert dito ba yun? Pag nagpastor ka kasi talagang walang mapupulaan na sa'yo. Walang makikita yung tao sa'yo. Pero may pastor pa rin sumasabi. Kumakain. Kaya ko yun.
Mamatay lang. Gutom. Pag kumain ka. Ito, sunod. Bakit mahalaga na fully surrendered ang buhay natin sa Diyos? Ano ang impact nito sa buhay mo? Ulitin ko ito lang ha. Bakit mahalaga na maging fully surrendered tayo sa Diyos? At ano yung impact nito sa buhay mo? Sabi na ako, ano ba? Oo na. Ano, mahalaga to para sa ating ipakabuti. Para rin po sa ano, kaligtasan. Ano, mahalaga talaga yun, ano, yung pag-surrender ka. Full surrender natin sa Panginoon. Kasi, lahat ng mga problema yung dumarating sa iyo, ano, malalagpasan ka. Lahat ng mga pagmumura mo, kahit mga ano, mga masasama na nandidistract sa'yo. Ano, malalagpasan mo yun. Kasi yan nasa gawain ka na ng Panginoon. Tama naman sinabi ni Kuya Jeff. Kasi pag yung nandiyan sa paligid mo, hindi ka ma-distract niyan. Ikaw Kuya. Kuya. Ano? Bakit mahalaga na fully surrendered ang buhay natin sa Diyos? At ano ang impact sa buhay mo? Kasi mahalaga, fully surrender sa Diyos. Tulad sinabi ni Jesus, malagpasan mo yung problema. Kasi inuuna mo yung Diyos na yun. Para ano. Tapos, yung impact ko nun, Yun lang, sinabi mo talaga yung impact. Yun yung impact mo. Malalampasan mo natin yung problema. Yun lang. Kasi patitibayin ka niya. Yun yung impact mo, patitibayin ka niya. Ano kaya Kenneth? Ito yung ganyan din. Sabay kumbaga impact niya. Parang magiging mabait ka. Kumbaga, iwas ka na sa mga dati mong ginagawa. Kumbaga yung mga pambubula. Mabuli. Tama yun. Kasi pag ikaw fully surrendered ka sa Panginoon, kasi ganun kung fully surrendered ka sa Panginoon, kasama mo siya. Tingin mo ba makakaisip kang gumawa na? Nagusto ko, natuwa ako sa sagot ni Arnold niya Kasi yung sagot niya ang galing nga Paano ka makakagawa ng kasalanan kung kasama mo si God? Kung talagang surrendered ka, meron diyang gusto, nag-uudyong na gawin mo. May ganda ka. Diba? Ikaw Kuya? Sabi niya dito Ano lang? Yun lang, kahit wala namang maling sagot dito. Sa akin po yung surrendered kasi kuya? Yung Bakit mahalaga? Bakit mahalaga yung fully surrendered ka sa Diyos? Mas ano yung impact nito sa'yo? Sabi niya po surrendered yung impact na lang kaya? Sige, okay lang. Di ka na makagawa ng kasalanan kasi yung sigad din i-control sa'yo. Hawak ka na niya. Tama naman yun kasi guided ka na niya. Guided ka na ni Lord. God. Last question tayo. Ano ang buhay na nakatalaga sa Diyos? Ano ang buhay na nakatalaga sa Diyos? ano yung nakatalaga ko Nakatalaga. Kaatang. Parang yung nakatalaga, yung parang dyan ka na. Dyan ka na. Tatrabahuhin. Dyan na, yan. Obligasyon. Ano lang, siguro yung buhay na nakatalaga sa Diyos. Ano ang buhay na nakatalaga sa Diyos? Ito yung fully surrendered ka na. Ito yung committed ka na aray. Ito yung ginagawa mo na lahat ng gawain niya. Ito yung sumusunod ka sa utos niya. Papabaptismo ka na. Yan, kasama yun. Alam nyo, ito, explain ko rin yung bautism ko. Yung ate. Kasi, bautisman. hindi lang ikaw yung tumanggi ko yan. Una, tumanggi rin si Kuya George. Tumanggi rin si John Lloyd. Pero, in-explain. Una ako nagsabi kay Kuya George sa kanya. Nagsasabi ko sa kanya, kasi may sabi ko, baka kasi kung ano yung naiisip niya sa bautismo. Ang baptism kasi, siyelyo yan. Siyelyado yan na ikaw ay naka kay Christ na. Hindi ka nasa relihiyon na kay Jesus Christ ka. Siyelyado yan ang pananampalataya. Ganyan. Kasi iba kasi yung mindset ng iba. Pag nabautismohan na ako, dito na ako sa relihiyon na. Hindi. Kaya may seminar yan. Papa na bautisman na. Sabay sa atin yan. Muntik din naman bautisman kasi nga lang. Hindi kasi naman yung papa. Seminar yan. Tapos, conclusion na tayo. Conclusion. Because we have experienced God's goodness
and ultimate grace in our lives, we should not ignore nor neglect our commitment to Him. Our God deserves a life that serves Him to the end. Sabi because we have experienced God's goodness and ultimate grace. So, diba? Kumbaga nararanasan natin yung kabutihan at mga biyayang pagpapalat mula sa Panginoon. Hindi natin pwedeng baliwalain o isang tabi o ipagwalang sa bahala ang commitment natin sa Kanya. Kasi our God is deserved. Kumbaga deserve ni God na atin siya paglingkuran sa kabila ng mga binibigay niya sa atin. Totoo naman na deserve ni God. Kasi pag hindi mo magkaka-blessing ka ba? Hindi. Diba? Maliglatis ka ba? Hindi. Diba sabi nga, nasa Kanya naging kaligtasan, di ba? Wala sa atin, di ba? Okay. Tuloy-tuloy lang tayo, ha? Huwag kayong bibitaw. Continuous. Ngayon, Magkahabang tayo siguro by December, kung sino yung mag-finish ng mag-live class, sisimulan ko na kayong tawag dito? Tawag doon? Express tayo ng dalawa na. Alam niyo sa live class, kahit isang cellphone lang ang gamit niyo. Katulad yung ginawa ng ano ko. So talagang kasi. Dapat yung masarap mag-live class at So di wala na. basta, hindi, pag-isipan nyo lang, pag-isipan nyo Sa mabuti ulo din lang. ng tambutso. Pag-isipan nyo, kasi basta i-remind ko lang kayo. Layo ng tambay. Yung pagpasok kasi ng live class, Sol 1, Sol 2, Sol 3, hindi yan kasi ibig sabihin niya na gusto ka namin palipatin na rin. Hindi. Paghubog yun. Paghubog ng kaalaman yun. Mas malalim pa yung kaalaman na mararanasan mo. Hindi lang pwedeng basta alam mo lang kasi alam mo lang yung pangalan ni God. Diba? Hindi lang na alam mo na dapat nag-pray ako. Dapat nag-celebrate ako. Dapat alam mo lahat ng ibig sabihin niya. Ayan. Diba? Kaya tandaan nyo, pag nag-live class kayo, dapat, ito pa nga, sabi ko nga sa inyo, diyan nyo malalaman na kailangan nyo mag-focus lagi sa gawain ng Panginoon. Thank you, Lord, at nakarating kami dito at ginabayan niyo po kami. Sana lagi na ganito, walang mangyaring masama sa amin. Lagi na lang po sana ganito na walang mangyari. At sana gabayan niyo po sa amin pag-uwi. Lord, salamat po. Mas malakas lang. Ito lang kami natuto sa inyo. Patuloy niyo pong bigyan sa wisdom at knowledge, Panginoon. Kami lahat na ito po. Ito kami makapanaglaman na ayos na kalooban. Alam ko pong kayo may purpose. Alam ko pong kayo may kaparaan. Panginoon, upang kami matutulad dyan. Alam ko pong patuloy kayo nariyan upang kami bigyan sa patakaalaman at karunungan, Lord, dyan. Upang magampanan, pagganang Panginoon. Punos, Panginoon. Pagwin pa kami ng soul, Lord God. Hindi Panginoon, sa pansamantala namin pag-iwalay, natin niyo po ang bawat isa at pakarating kami ng payapa at ligtas Panginoon sa ating pamilya. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Masagal lang yung prayer lagi, ha?